ebidensya nga tinuod kang na tao na pag-usap or na regenerated na ka nga usap ka person. Number 1, tingnan po natin ito. The evidence of the new birth or regeneration. Number 1, the born again person. So, ikaw ni ako, kung nag-claim na ta, nga the born again na ta, nga anak na ta sa Diyos, nga child of God na ta, son and daughter, or sons and daughters of God. So, kung na-born again na ka, son and daughter of God na ta. Okay? Kada isa sa ato. Karon, the born again person believes. Okay, listen carefully. The word is believes. Believes that Jesus is the Christ. 1 John chapter 5, verse 1. Ano ibig sabihin, Pastor? Actually, hindi ka naman maborn again kung hindi ka believer of the Lord Jesus Christ. Na siya ang anak sa Diyos. Na siya ang Kristo. Na siya ang manluluwas. Okay? Pero ang sinasabi dito ngayon, after that experience na nag-believe ka, you will continue to believe. Hindi yung pagkatapos na nag-believe ka, kaya tinanggap mo si Jesus, na tinanong ka uli, do you believe that Jesus is the Son of God and He is the Christ, He is the Savior of the world? Nag-aalanganin ka na, at hindi mo rin sigurado kasi hindi mo masyadong maintindihan. First, on the beginning of your testimony, or sa imong pag-testify na gidawat nimo si Jesus, they clear ang imong understanding about the Lord Jesus Christ. Okay? So, buot pasabot, kung born again ka, nag-believe yun ba na si Jesus is the Christ? Sabi niya, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. So now, question is, personal to you. Personally, para kada isa sa ato, ikaw ba nagtuog yun sa sulod sa imong kasing-kasing nga si Jesus mao ang Kristo, nga siya ang Mesiyas, nga siya ang manluluwas, nagipadala sa amahan dinhi sa kalibutan, nga siya nagkatawang tao aron mahimo siyang puli sa imo dito sa cross, giantos niya ang kasakitan aron lang mabayaran ang imong kasalanan. Kung nagtuo na ka, ang buot pasabot-an nagtuo na, makahimo na kag-commitment kang Jesus. Katong inyong desisyon na gidawat si Jesus, actually commitment yun. Hindi lang yun siya basta lang desisyon lang. It's a lifetime commitment when in fact hindi lang lifetime dili sa yuta, but then eternal commitment kasi ang relasyon dyan ay for eternity. Not in this life alone. Nang tinanggap mo si Jesus by faith as He is your Lord and Savior, that's for eternity. Nahimo nimo siyang manluluwas o Ginoo hangtod sa kahangturan. Okay? Sige po. Now, unsa may po pasabot niini? After the experience of new birth, katong imong panimula, listen carefully. Pagkatao nato physically, mag-start ang growth. So after your spiritual birth, new creation, born from heaven, born from above, ang sabi na nila, spiritual birth ang tawag ng iba, born again, experience yan. Humanya na ang experience, mag-start ang growth. Pero sige daw, medyo tingnan mo ang sarili mo, i-evaluate mo, nagtubo ba ka sa imong spiritual life? Kasi sabihin ko sa iyo, how come mag-grow ang usa kung wakbay na tao? Unless nito na ipanganak physically, usa pa siya mag-start ang tubo. Spiritually, kung wala ka na born again, paano man ka mag-grow spiritually? O paano man ka magtutoy sa gatas na lunsay ng espirituhanon na mamapulong sa Diyos kung wala ay na born again? No wonder why sometimes na dili ta, dito judgmental na pagkasalita. Kung may mga tao man na ayaw nila ng salita ng Diyos, wala silang pakialam sa salita ng Diyos, wala silang desire sa salita ng Diyos, question is, tinuod ka din na born again? Kasi katong mga tinuod na physically na tao, ay muhilak na ginaniw patutuyo ba? Tama? Yan kita, kung na-spiritually na born again na ta, yan mura di ka kita muhilak kung kita pagkatutoy sa Word of God. Spiritual food meaning. Diba? Yung sa 1 Peter chapter 2, verse 2 to 3, pure spiritual milk. Nga atong ikinanglan para mutubo kita sa atong kaluwasan. Dili ni ikinanglan ang maluwas. Mutubo sa kaluwasan, meaning naluwas na niya, mutubo sa atong kaluwasan. Like the newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation.
So huwag natin i-misinterpret. Grew up in your salvation means nakatanggap ka ng kaligtasan, naligtas ka na, and mag-grow ka karon sa imong salvation by the Word of God. Yes, your spiritual, pure spiritual milk. And sabi niya, now that you have tasted that the Lord is good. You have tasted that the Lord is good kasi niligtas ka niya. Kasi na-forgiven ang kasalanan mo, na-justified ka, declared righteous ka na, wala ka ng pananagutan sa lahat ng kasalanan. Ang imong destination is heaven. Nakasigurado na. Tapos i-change tayo, i-transform tayo ng Panginoon, inako niya tayo mga anak, na ang ibig sabihin dito ngayon, ay kung ano man ang iyong pangangailangan, under ka sa care sa iyong Heavenly Father, under ka sa iyong protection. And you can call Him anytime, sa anumang pangangailangan mo, anumang panahon ng buhay mo, anumang sitwasyon mo, anumang circumstances sa buhay mo, pwede mong tawagin ang Diyos Ama. And then He will never leave you nor forsake you. Sabi ng Biblia, now that you've tasted that the Lord is good. Karon nga natistingan nimo, nasulayan nimo, na-experience nimo ang goodness of God, siya rin pagyung ka mag-desire sa iyong words. Ang words niya, nagagabay sa tua, is teaching us principles na pwede natong i-apply sa atong kinabuhi, aron nga niyang goodness, niyang greatness, ma-experience na ito ining kinabuhi. Una hinungdan iso, ang truly born-again believer, mag-desire siya sa Word of God. Like for example, what? Mas mga ay ang characteristics sa mga true Christians. Ang true Christians, alam mo kung anong characteristics nila? Isa sa mga characteristics, marami naman. Pero they will listen to the Word of God. Makikinig talaga yan sila. Kasi nakasulat sa Biblia, sabi ng John chapter 8:47. Ang dili iya sa Diyos, dili maminaw sa pulong sa Diyos. So, kung nagsulti ka karon ni ikaw iya sa Diyos, maminaw ka. Huwag mo pilitin, baka naman ayaw mo talaga. Pero ang sinasabi ko lang dito, kasi sinasabi na natin, nag-claim na tangaya ka sa Ginoo, maminaw ta. Kasi nakatay espiritu sa Diyos na nasa sulod na to. Kung mo ito'y nag-audyok sa to, nag-encourage sa to, nga need ni na to, kining Word of God, sabi ng Biblia, man shall not live by bread alone. Na minsan tayo pa rin ay nandyan pa rin ang ating kaisipan. Bread alone, bread alone. So everyday yan lang ang ating iniisip. Ang hindi natin alam, may spiritual life na dito sa ating kinaloob-uban na nangangailangan ngayon ng spiritual food, which is the Word of God. So balansin na po natin. Dili ka magsigilang o paningkamot para sa physical life, sa spiritual, pang-eternal din, hindi lang dito sa lupang ito.